Let us open our Bible on Psalms 116 verse 12. Praise the Lord. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? All right. Kaninang umaga, ang mensahe ay walang iba, puro benefits na ginawa ng Diyos sa buhay natin. He died for us. He redeemed us. He spared us from the great death. Dami, puro sa atin lahat. At saka at the same time, yung ating pinapagawa ng Diyos sa atin, pagiging obedient. Mas maganda kasi yung gagawa tayo sa Panginoon with a grateful heart. No? Meron ba tayong puso na thankful? Kaya sinabi dito, ano ang maigaganti ko sa lahat ng mga kabutihan, lahat ng mga benepisyo, lahat na ibinigay niya sa akin? Ano kaya? Hindi naman tayo pwede mag-ipon ng pera ibayad sa Diyos. Kanya naman ang lahat, mayaman na siya. Hindi naman pwede maghanap tayo ng Yamashita treasure. Hanapin natin yung mga bankers na nakadeposit daw doon ang mga tons of gold bars. Tapos ibigay natin sa Diyos para masaya siya. Hindi na kailangan yun. That's nothing in the eyes of God. Kanya na lahat. So ano ang maibigay natin, mai-render, maibalos ba? Yung bang yung magawa natin na para masaya siya, makabigay naman din tayo sa kanya ng kasayahan. Ano ang sinabi dito? Basahin natin. Unang-una, anong ibalos natin? No? Ano iganti natin? Ngayon, ano ito? Basahin natin. Psalms 103 verse 2. Praise the Lord. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Una, huwag nating kalimutan ang lahat ng mga ginawa niya sa atin na kabutihan. Bisan may mga tao na, dito sa Bible mismo, nandito yan eh. Yung 10 lepers, na yung 10 pinagaling lahat. Walang iniwan na isa na hindi gumaling. Pagkatapos, yung 9, nakalimot na sa benefit. Sabi ng Panginoong Hesukristo, di ba 10 kayo? Bakit ikaw lang ang bumalik? Saan yung kasamahan mo na 9 para magbigay ng glory sa Diyos? Ikaw lang isa ang bumalik to give glory. Where are the 9? So, biblically, may mga tao na nakakalimot sa natanggap nilang kabutihan sa Diyos, at dahil dyan, pag nasa magandang kalagayan na, hindi na mapansin, hindi na nagbibigay ng pagkakataon na makinig sa salita ng Diyos. Babay Jesus na, kumbaga pa. Actually, kung tutuusin natin, para sa atin din ito. Sa Diyos, sa Diyos lang yung masaya lang siya na maligtas tayo. Yun lang ang makuha niya sa atin. Praise the Lord. Pero kung sabihin mo may madagdag sa Kanya, galing sa atin, wala. Sabihin mo na lalo siyang yayaman, galing sa atin, wala. Walang madagdag sa Kanya. Ang Kanya, it is His happiness, it is His joy na hindi tayo mapahamak, na maligtas tayo. So yung palang happiness niya na maligtas tayo. So kung ano yung saan siya happy, yun ang ibigay natin. Yun ang ipakita natin. Ano yun? Happy siya na maligtas ka? Yes, yun ang ating i-render sa Kanya para masaya siya. Kaya basahin natin. Psalms 116 verse 13. Praise the Lord. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Yan. Ang una, I will take the cup of salvation. Ano itong kupa ng kaligtasan na ito? Naalala niyo yung sinabi ni Lord Jesus Christ na yung sa Garden of Gethsemane,
na meron siyang sinabi na let this cup pass over from me. Palampasin mo muna itong cup na ito. Ano ba yon? His death at the cross. Yung kamatayan niya sa cross that He must die. Sabi niya, wag muna ngayon. Parang nafe-feel niya yung pain, nafe-feel niya yung pag-suffer niya. Pero nabawi niya. Sabi niya, not now. But not my will, but as thou wilt. So, ang ating Panginoong Hesukristo, nagpakita siya ng ihimplo. Yung cup of salvation na yan, yun na yun. Kamatayan niya doon sa cross. Bakit yun ang cup of salvation? Anong meron dyan sa kamatayan sa cross? Di ba sinabi dyan, it is behoved Christ to suffer and to be killed. And the third day, He will rise again. So, ganon din sa buhay natin. The cup of salvation, the same with the cup which Jesus mentioned, His death at the cross. Because His death at the cross, that is for the salvation of all mankind. Bakit? Ano yung death of the cross of Jesus? Sinless. Yung walang kasalanan, namatay siya. So, gusto ni Lord Jesus Christ sa atin, this body must be put into crucifixion, or this must be crucified together with Him. The body of sin. Yan yung kaligtasan na cup of salvation. Praise the Lord. Basahin natin yan. 1 Corinthians 10:16. Praise the Lord. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Yes. Ito na. Yung ating pag-please sa Diyos, ma-render natin sa Kanya para masaya siya, yung pag-inom natin sa kupa ng kaligtasan. You have to drink. Pag sinabing inumin mo yung kupa sa kaligtasan, ibig sabihin yan, you go with Christ, with the same cup, which is the death of the cross. Tayo na nabubuhay pa, it is not necessary for us na maglagay ng cross dyan, tapos sabihin ni Brad Chris sa akin, at saka ni Brother Roy, Pastor Chit, ikaw nang mauna mag-step dyan sa cross, ipako ka namin. Pagkatapos, ako ang sunod si Brad Roy, sabihin ni Brad Chris sa akin. Hindi yan. Yung sinabi ni Paul na I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Now the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So we must drink with the same cup which Jesus Christ drank, which is His death at the cross of Calvary. We have to join with Him with the same cup. Yun na yung communion. Blood. Yung fruit of the vine kung tawagin. Vine means grapes. Fruit of the vine. Piniga. Yung juice na yan. Yan na ang ating ininom. That symbolizes His blood, His death at the cross of Calvary. This is how we bless with the cup of the Lord. Praise the Lord. Ito na. Ngayon, masaya na ang Diyos sa atin pag ginawa natin yan, na we put this sin, this body of sin unto death. No? Pinatay na natin ito kasama ni Kristo by faith. At ang kinabubuhay na natin by faith, yung buhay na ni Lord Jesus, na righteous and holy. Yan na yung kaligtasan natin. Kaya nga yung Holy Communion kanina, we are partakers
of His body, of His blood, not to forget Him in every moment. Huwag natin siyang kalimutan. Paano siya nakipag-deal sa mundong ito na hindi siya nagpatukso sa dyablo. So ganun din sa buhay natin. Partaker tayo sa mga sufferings ni Jesus Christ. The same cup which Jesus have drunk, the same cup that we are now drinking. The same suffering which Jesus suffered, the same suffering we are suffering. Praise the Lord. Ngayon, wag natin itong i-mix. Bawal. Cup of salvation, which is cup of the Lord, and cup of damnation, which is the cup of the devil. Hindi natin pwede itong gawin at the same time. Basahin natin. 1 Corinthians 10, verse 21. Praise the Lord. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of the devils. Yan. Hindi ka magkainom sa kupa ng Panginoon at kasama ang kupa ng mga demonyo. Hindi kayo maging partakers sa Panginoon sa kanyang dulang or table at saka yung table ng dyablo. Now, ano yung cup of the Lord? Which is the cup of salvation, His death at the cross of Calvary. The body of sin must be put to death with Christ. Yan na yung ating inumin. Yan na yung ating i-maintain. Do not mix up with the cup of the devils. Ano yung cup of the devils? Ano ang iniinom ng mga tao na makonsider yan cup of the devils? Yun na yung mga paggawa ng kasalanan, paggawa ng disobedience, paggawa ng lahat ng karumihan, hindi karapat-dapat sa mata ng Diyos. Yan na yung mga matawag nating cup of the devils. We cannot mix it with the cup of the Lord. Tsaka yung table of the Lord with the table of the devils. Bakit? Kung gagawin natin yan, we are provoking God. Para kang meron ka ng asawa, nagdala ka ng ibang babae, dinala mo sa bahay mo para makita ng misis mo, so ano ang magiging senaryo? Patayan. Awayan. Na-provoke yung asawa mo sa ginawa mo because you mix up. Ganon din ang Diyos, ganon din ang Spirit of God. If we mix the cup of God and the cup of the devil, as if we are provoking God to anger. Kaya nga may tanong dyan, are we stronger than Him? Kaya ba natin siyang sanggain kung i-provoke? Basahin natin yan. 1 Corinthians 10:22. Praise the Lord. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Yes. Kaya, do not drink with the cup of God with the cup of the devils. Do not eat on God's table at the same time with the table of the devils. Do not mix up because you are provoking God to anger. You are to jealousy. Pinapaano mo ang Diyos, pinapagalit mo sa jealousy. And we are not stronger than Him. Yun na yung mga nangyari sa mga pinakita ni Lord Jesus na gimix nila yung table ng Diyos tsaka yung kupa ng Diyos with the devil. Nagalit ang Diyos sa kanila. Sinabihan sila ng Diyos, I do not know you. You workers of iniquity. Meaning to say, God was dispirited. God was na-disparado ang Diyos sa kanila. Tinaboy sila ng Diyos. Because they provoke God to jealousy. Yan ang una, yung kaligtasan na yan. Para masaya ang Diyos, i-maintain natin yan. Huwag nating haluan ng ano paman. Para sa ganun, manatili ang Diyos masaya dito sa atin.
Ikalawa, basa, ano pang maiganti natin sa Kanya? Psalms 116 verse 14. Praise the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Yan. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Ano ba yung mga vows natin na malimit nating pinapanumpa sa Diyos? Makita natin yan sa mga bata na pinapagalitan natin. Pag yung mga bata nagkamali at pinagalitan natin, they will automatically make some promises. Hindi ko na uulitin ma. The same with us. There is no difference. Pag nagkakamali tayo at na-reprove tayo, na-rebuke tayo ng Diyos, na-realize natin nagkamali tayo and we are sorry for that, mag-promise tayo, Lord, forgive me. I will not do it again. Then, pay what you have vowed. No? Ano yung vows mo? Bayaran mo yan. Ang common nating vows, hindi na natin ulitin ang mga pagkakasala, pagkakamali na nakaka-provoke sa Diyos. Gawin natin yan. Sincerely, honestly. Praise the Lord. Then, ang last doon na sinabi, I will call upon the name of the Lord. Tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Alam mo yung pagtawag natin, pagtatawag natin sa Panginoon, this is an ending routine sa buhay natin. Ito yung routine o gawain na hindi na mahihinto, hindi na mapuputol sa ating relasyon sa Diyos, yung ating pag-converse, yung ating pag-pray, yung ating pagtawag sa Kanyang pangalan. Sa isang bahay, father and mother and son and daughter, palagay natin, hindi mahinto yung conversation sa bahay with that family. Ganon din sa buhay natin. Dahil part na tayo sa Panginoon Diyos because we are reconciled, no? Diyan sa Kanya. So yung pagtawag natin, pag-pray natin sa Kanya, this is unending habang buhay tayo sa routine ng ating buhay. Praise the Lord. Hindi na yan mapuputol habang buhay tayo. Basahin natin. Psalms 116 verse 2. Praise the Lord. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. See, dininig niya yung dalangin mo. At dahil dito, tatawag ako sa iyo habang nabubuhay ako. Unending, non-stop. Kanina may nag-testimony, first person na nag-testimony, napaiyak siya. Meron siyang na-mention sa testimony niya na meron daw binigay si Jesus sa kanya na hindi niya in-expect. Sabihin ko na lang sa inyo para testimony ito. Kanina, may nag-request sa akin, pumasok sa prayer room, Pastor Chit, mag-request ako, publishingan ko yung car. Anong car? Yung sasakyan na binigay ni Jesus sa akin. Yan yung ni Carla. So, lumabas ako. Sabi ko, Carl, how did you acquire this? Ano yan, Pastor? Yung tinatrabahoan ko na kumpanya, nag-change lahat ng unit. May isang unit dyan na parang pinanghinayangan nila na i-dispose kasi maganda pa. Binigay sa akin na hindi naman nila ako pinipilit kailan ako magbayad. Value of 250,000. 2000 model Suzuki Swift. Ano yan? 2015 model Suzuki Swift Suzuki. Paano yung bayad mo sa 250,000? Malaki-laki yan. Sabi nila sa akin, Carla, huwag ka lang mabahala sa bayad.
every bonus lang ng December, kaltasan. Tingnan mo, hindi siya ni-require monthly magbayad. Every bonus lang ng December, doon pa ikaltas, dahan-dahan yung kanyang 250,000. Ilang taon, ilang bonus pa yan. Pero na-enjoy na niya. Nagtaka ako Ha? Marunong ka pala mag-drive? Meron ka palang lisensya? Opo, pastor. Last month lang ako nag-learning ng driving. Siyempre, pag mag-learning ka ng driving lesson ngayon, package man yan. Sila naman yun ng license mo. Siguro, i-gias siya ng amo niya na ka na, prepare ka na. That is grant. Praise the Lord. No? Tingnan mo lahat, pinagpapala ng Diyos. Di niya tayo pababayaan. Hirap kaya ng sitwasyon ni Sister Carla. Layong bahay nito, kabantian pa. Si Brother Benji tsaka si Sister Karen, lutas na yung problema nila. Meron na silang house in lot dito sa compound. At malapit na sila. Hindi na sila mahirapan. So, lahat ito. Prayer lang tayo. Be patient. So, tawag tayo sa Kanya as long as we live. How? Paano tayo mag-pray? Basa. 1 Thessalonians 5:17. Praise the Lord. Pray without ceasing. Pray without ceasing. While driving, you can pray. While eating, you can pray. While taking a bath, you can pray. While walking on the street, you can pray. Pray without ceasing. Praise the Lord. Yun na yun. Isa na yan na masaya ang Diyos. I will call upon the Lord. I will call upon the name of the Lord through prayer. Hindi tayo dapat manghina niyan. That is unending routine sa buhay natin. Yung pag-pray natin lagi sa Kanya. Pagkisig pa lang ng umaga, nag-pray ka na. Pasalamat ka na. Lahat ng gagawin mo, nag-pray ka na para bigyan ka ng guidance. In all your ways, you acknowledge Him by prayer. May karamdaman ka, nag-pray ka. Lahat, puro prayer. Huwag tayong manghina. Basa, Luke 18 verse 1. Praise the Lord. And He spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Yes, yan talaga. Ang tao, laging mag-pray, huwag manglupaypay, huwag manghina. Yan, masaya ng Diyos yan. Tatlo yan ha. What shall I render unto the Lord for all the benefits toward me or towards me? I will take the cup of salvation. Be careful. Don't mix up with the cup of the devil. I will call upon the name of the Lord. Prayer. Do not stop. And I will pay my vows unto the Lord now and in the presence of all people. Masaya ang Diyos pag ginawa natin ito. Last verse. Luke 21:35. 36 pala. Luke 21:36. Praise the Lord. Watch ye therefore, and pray always, that he may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Okay. Bakit inaas ito ng Diyos sa atin? Unending, no fainting, no ceasing prayer ang gagawin natin. Bakit? Para maka-escape talaga tayo. For the temptation that shall come to pass unto all men. Walang taong hindi madadaanan ng tukso sa sanglibotang ito. Para maka-stand tayo, watch ye therefore and pray always that we may be accounted worthy to escape from all these things that shall come to pass, which is temptation. Kaya, pasalamat tayo sa Diyos. Pasayahin natin ang Diyos by these three. The salvation, keep it without mixing any iniquity. Then always pray. Then pay your vows, what you have made unto Him. Praise the Lord.
So, pray natin, November na ngayon, no? Bilis ng panahon. Minsan, pag mag-prepare ako ng Holy Communion, sabi ko, parang bago naman lang kami ng communion. Communion na pala ngayon. Yung bang isang buwan, para akala mo isang linggo na lang, ang bilis ng takbo. Minsan, mag-prepare ako ng divine service. Sabi ko, parang bago man lang kami nag-choir, nag-special number, dahil yan man talaga ang trademark ng divine service, choir tsaka special number. Ngayon, nag-aas na naman ako sa misis ko, may yung practice nyo nung last Friday na choir tsaka special number. Kasi magpiprepare na naman ako uli. Ang bilis ng routine ng isang linggo. Kaya, salamat tayo sa Diyos. Huwag na tayong mawala sa ganitong uri na routine. Yung kaligtasan, maintained without mixing iniquity, then prayer, walang putol. Tapos yung ating sinseridad ng ating panumpa. Bayaran natin yan. Tuparin natin yan with joy, with gladness. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.